the man of the hour, Chairman Altenco. Mr. Chairman, magandang morning. Si Katunying po ito. Ay, magandang umaga sa iyo, Katunying. Gayon din sa iyong mga nakikinig na mga sumusunod sa inyong programa. Yes, sir. Pakiklaro nga po, ito pong Nation Star Development Corporation, ang sabi po dito ng ulat ng Rappler ay nakakuha ng mahigit 7 billion peso project sa DPWH sa loob lamang ng 3 taon, Chairman. Una po, Katunying, gusto kong ipaliwanag sa iyo, gayon din sa mga nakikinig sa iyong programa. Ako po ay wala nang kinalaman sa Nation Star Development Corporation. No? Nakapag-divest po ako dyan, 100% and fully divested, noong po ako ay ma-appoint na chairman at CEO ng Philippine Amusement Gaming Corporation. Apo? At ito pong divestment ay naganap noong 2022 pa. At yan po ay dati po, marami naman nakakalam. Ako po ay dating nagpapatakbo ng Nation Star. Bago po ako ma-appoint sa gobyerno, nasa negosyo po, isa po sa mga negosyong aking pinapatakbo sa construction business. Apo. Pero nung ako po ay nanombrahan, nung na-appoint, kaagad po namang nag-divest ako ng 100% Apo. sa Nation Star Development Corporation. Chairman, meron bakit po kinailangan kayong mag-divest considering na ang inyong posisyon ay sa gaming, sa PAGCOR po at hindi naman sa DPWH? Opo, kasi po ang payo po ng aking mga abogado noon ay meron po kasing mga hanap buhay sa gobyerno ang Nation Star Development Corporation. Kaya minarapat na lang, hindi naman po required, tama kayo. Minarapat na lang na para wala na nga pong maging problema in the future dahil sabi ko nga construction company yan na naghahanap buhay Apo. sa pribado at sa gobyerno. So para wala na lang pong issue ay nag-fully divest po ako. Sino na po ang namamahala ngayon ng kumpanya, Chairman? Ang namamahala po ay mga professional civil engineers. Ganyan din naman po yung aking panganay na anak na lalaki. Siya po ang namamahala dahil yung divestment ko po ay papunta po sa kanila. Opo. Tama po ba yung report that the Nation Star Development Corporation was established about 30 years ago na po at kayo po ang nagtatag nito? Actually po 2015, officially 2015 ng 2015. Ano po? Apo. Nung yun po ay malipat sa akin. Meron po akong mga kasosyo dati, mga nagretiro na. So fully po na pag-aari na po namin ay noong 2015, 2015 po. Pero prior to that ay parang shareholder. Prior to that po, nasa construction po ako since 2007, 2007 po. Opo. Okay. Ang siguro po para lang din maintindihan ng ating mga kababayan kasi bilang kayo po ang tagapangulo ng PAGCOR, did you in any way directly or indirectly influence any government agency and DPWH for that matter para po makakuha ng kontrata ang Nation Star sa gobyerno? Ay maliwanag po na hindi ko kailanman ininfluensyahan ng DPWH or anuman ahensya ng gobyerno tungkol sa mga kontrata ng DPWH. Bukod po kasi sa DPWH may mga kontrata ito sa pribadong sektor at sa marami pong mga LGU din ang nagkaroon ng kontrata ang Nation Star. At gusto ko lang pong liwanagin klinaro po ito, chinek ko rin nga dun sa Nation Star Records, pinacheck ko kahapon, yung pong tinutukoy sa Rappler na halos parang 5 billion daw na kontrata sa DPWH sa Davao.
Opo. Yun po, hindi nyo ma-influensya yun. Una, ADB funded po yun, ano. Aha. So, ang Ang ADB bidding po ang bidding process po niyan medyo masikip pagka ADB. Oh. ADB po. Pangalawa po, hindi po Nation Star ang nanalo or napagbigyan ng kontrata, kundi po consortium. Aha. Kung saan, 3 pong kumpanya kami. Kasama po ang Nation Star, nandun po ang AIM Builders, at nandyan po ang China Road. Aha. So, hindi ko po alam, baka hindi lang na-check na maigi ng Raptor po in-award sa Nation Star yun. Mm-mm. It was awarded to the consortium. And Nation Star is about 30% member po ng consortium. Grupo po kami. Mm-mm. Grupo po yung Nation Star. So, hindi po pwedeng i-attribute naman na yung lahat ng 5 billion sa Sa inyo. Nation Star napunta. Kaya pala ang total, na binabasa namin dito ay more than 7 billion dahil Opo, inangkas dahil doon sa Nation Star yung buong project sa Davao. Correct. Totoo po yun, Katunying. At maliwanag naman po ang record. Tsaka sabi ko nga po sa inyo ay sa aking pagsisiyasat din, ay ADB funded po yun. At pag ADB funded po, maliwanag naman yun ang napaka-stringent ng mga bidding rules and regulations at pagpapatunay lang na may kwalifikasyon. Mm-mm. Dahil ang Nation Star po ay isang AAA na kumpanya. Hindi po naman ito bagong tinatag lamang, kundi isang AAA rated construction company po. Opo. Na naghahanap po ay hindi lang sa gobyerno, sa pribadong sektor po ay marami rin itong mga kontrata. Opo. At saka siguro pwede rin i-check kung anong klaseng anong kayarian nung mga Yun proyekto naman nung po, consortium pwede anong naman pong Nation Star. siguro. Salamat doon sa pagliliwanag, Katunying. Pero ganun din, napaka ganda po ng track record ng Nation Star, lalong-lalo na po sa mga buildings. Mm-hmm. Dahil doon po talaga namang specialty natin, naging specialty po ng Nation Star, yung papaayos ng mga building, lalong-lalo na po yung mga lumang building. At yan ay retrofit, pinapaganda muli. Yan po ang isa sa mga core competence at strength ng Nation Star. Yung mga vertical construction, ano? Yes, Katunying. Wala ba kayong wala bang flood control tong Nation Star? Wala po kahit isa. Yun po pwede pong ipacheck ng lahat. At public record naman yan. Wala pong kahit isang flood control project ang Nation Star. Opo, last question na lang po. Opo. Bakit sa inyong tingin ay lumabas ang istoryang ito na yung pong pangalan ninyo at yung close association ninyo sa Pangulo at sa First Lady ay very prominent din po sa istorya? Opo, ako naman po nagulat din nung lumabas po yung istorya. Pero in fairness to Rappler, binigyan naman tayo ng pagkakataong makapagpaliwanag din. Kaya kaagad ko pong, nung ako'y nabasa ko nga yung istorya, kaagad ko pong sinagot yung mga nasabing akusasyon dun sa artikulo. At na-print naman kahapon din ng Rappler yung sagot natin. Ang hindi ko lang talaga po maintindihan, wala naman sigurong masamang maghanap buhay ng lehitimo ang isang construction company na sabi ko maganda naman ang track record. Kaya siguro iniugnay nila yung pagiging malapit na ako personal sa Pangulo at sa unang ginang, ano po. Pero ang nakakagulat lang binigyan ng parang twist or binigyan ng masasabi namang parang ibang kahulugan yung aming relasyon na yon, ano po. At sabi ko nga, I think yung track record lang ng kumpanya makakapagpatunay na wala pa po ang Pangulong Bongbong Marcos naghahanap buhay na po sa gobyerno at sa DPWH ang Nation Star. Yes, sir. Kaya hindi ko nga alam bakit ngayon lang, bakit hindi nung mga ibang panahon at bakit na. At yun ang pangalawa, baka hindi lang ako
nakita yung sa 5 bilyong tinutukoy na kasama ron na kontrata, consortium po yung na-awardan. Yung po bang, Kaya- pahabol ko nga yun, yung bang consortium na yan, paano ba ang partihan doon? Equal po ba yun? Hindi po ako. Divided by 3 ba yun? Halos ganun po. Thirty- Meron lang lead. Yung lead po doon, yung China Road. Apo. So, ang paniwala ko po nasa sa mga 30-31% ng nation star doon sa consortium. Yes, sir. Pero hindi po pwede namang katunying na i-credit or sabihin sa nation star yon. Yung opo, Sabi ko nga, at uulitin ko, ADB po funded yon. Kaya alam niyo naman lahat yan. Basta ADB nagpopondo, hindi po ganun kadaling qualification lang. Paano ka makakalusot sa ADB kung hindi ka kwalifikado? Yes, sir. Pangalawa, manalo ka man dyan kaagad, bago i-award sa yun, titinan din lahat ng mga dokumentos mo. Hindi, in fairness sa mga foreign funded, especially itong ADB, JICA at iba pa, ay medyo masyado silang masinsin sa Yun po ang pagsusuri. tinutukoy ko, Katunying. Masinsin sila talaga sa ganyan. Yes, sir. Mr. Chairman, salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga po. Salamat din sa pagkakataong pinagkaloob nyo para makapagpaliwanag ako. Magandang umaga sa iyo, Katunying. At nami-miss natin ang ikakasal, Ka Jerry. Yes, sir. Thank you so much. Good morning. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Si PAGCOR Chairman Al Tenco. Pangunahing